Kung pipiliin mong hindi ipagtanggol ang iyong sarili, tatapusin kita sa kinatatayuan mo. Wika ni Jericho at masamang-masama ang titig niya sa ama. Umiling si Haring Argo. Ikaw ang aking anak. Hindi mo ahampasin ang isang taong walang armas. Saad ng hari. Hindi mo na anak ang tingin ko sa sarili ko. Ani ni Jericho at lumapit pa ng husto sa ama. Sige, patayin mo na ako. Paghamon ng hari, biglang humampas ang espada ni Jericho, ngunit napigilan ito ni Haring Argo gamit ang sariling espada nito. Ayokong labanan ka, sabi ni Haring Argo habang magkakrus ang kanilang mga espada. Binaba ni Haring Argo ang espada at umatras siya. Pinaikot naman ni Jericho sa kamay ang espada niya habang dahan-dahan siyang lumalapit sa ama. Biglang umatake si Jericho at sunod-sunod na naghagis ng straight left and right kay Haring Argo. Ktsang, ktsang, ktsang. Walang habas na inatake ni Jericho ang kanyang ama. At wala itong magawa kundi salagin ang mga atake at mapaatras na lang. Umunday ng malakas ng hammer jam si Jericho. Nablock ni Haring Argo ang atake. Subalit napahawak siya sa magkabilang dulo ng espada upang hindi madala sa puwersa. Jericho, tigilan mo na ito! Napilitan si Haring Argo na itulak si Jericho. Ngunit biglang sumugod muli ang anak at nagpakawala muli ng straight right and left. Klang, klang. Panay iwas at salag lang ang nagawa ni Haring Argo habang napapaatras siya. Pero habang tumatagal ay mas lalong nagiging agresibo si Jericho, kaya napilitan si Haring Argo na magbitaw rin ng opensa. Isang diagonal strike ang pinakawalan ni Haring Argo at napabend ng dibdib si Jericho. Muntik na siyang magilitan sa leeg. Napaatras ito ng ilang dipa at nag-fighting pose. Nakatutok ang espada niya sa ama habang dahan-dahan niyang iniikutan ito. Samantala, umaakyat naman sina Javier sa wrought iron stairway habang naglalaban sina Jericho at Haring Argo. Tumatakbo si Javier sa criss-cross corridor at di nagtagal ay nakarating din siya sa pintuan ng council chamber, ngunit hinarangan siya ni Nicolas. Ipinagbabawal ng hari ng sino mang papasok. Pigil ni Nicolas at isinandig si Javier sa pader. Nagpapatayan sila sa loob! Sagot ni Javier. Nanlaki ang mga mata ni Nicolas, pati na ang mga gwardya sa labas. Patuloy naman na naglalaban ang mag-amang Mondragon. Humampas sa binti si Jericho pero na-block ni Haring Argo ang atake. Sumundot sa tiyan si Jericho, ngunit nasalag din ito ng hari. Halatang basang-basa ni Haring Argo ang mga kilos at galaw ng kanyang anak. Subalit lubhang matalino si Jericho at umatake ito ng umatake hanggang sa mapagod ang ama sa kakasalag ng atake niya. Patuloy na nagbabanggaan ang kanilang mga espada. Tinapik ni Jericho ang hawakan ng espada niya at sumayaw ang talim nito. Napayoko si Haring Argo kasabay ng mabilis na pag-ikot. Dumistansya muna ito sa anak dahil muntik nang mapugutan ang kanyang ulo. Pero hindi siya pinagbigyan ni Jericho at sumugod muli ito. Tumaga sa balikat si Jericho pero nablock ni Haring Argo ang atake. Nag-swing sa ere ang sandata ni Jericho pero nadepensahan ito agad ni Haring Argo. Kag! Ah! Sumigaw si Jericho at tila nag-aapoy ang kanyang mga mata sa galit. Marahas at mabibigat na atake muli ang pinatikim niya sa kanyang ama. Napapaatras na lang din si Haring Argo at napapagod na siya kakadepensa. Nais man itong ipagtanggol ang sarili pero hindi niya magawa dahil ayaw niyang saktan ang sariling anak. At naiintindihan niya rin kung bakit ito nagagalit. Dahil lang din sa bugso ng damdamin at pulong ng mangkukulam,
kaya ito nag-uusop sa kanya. Gayunpaman, hindi niya pa rin ito matanggap. Nagpapatayan silang mag-ama dahil lang sa pag-uudyok ng isang kalaban. Hinihingal na si Haring Argo at pagod, subalit patuloy pa rin siyang lumalaban. Klang, klang, klang. Nagpaulan muli ng left and right straight si Jericho. Panay salag at depensa lang din si Haring Argo hanggang sa mapaatras na siya sa silya. Sumundot ng horizontal strike si Jericho. Nablock ito ni Haring Argo ngunit pinaikot ni Jericho ang kamay at nadala ang kanyang ama sa pag-ikot hanggang sa mabitawan nito ang espada. Plak! Tumilapon sa mesa ang espada at nadisarmahan ni Jericho si Haring Argo. Plak! Sinipa ni Jericho si Haring Argo sa tiyan at tumalsik ito at napaupo sa silya. Ah! Daing ng hari habang nakahawak sa tiyan. Mabilis na lumapit si Jericho at akmang hahampasin na ang ama, ngunit nabuksan ni na Javier ang mga pinto ng silid. Jericho, huwag! Hangos ni Javier at lumapit kina Jericho. Alam kong hindi mo gustong gawin ito. Dagdag pa ni Javier. Namatay ang nanay ko dahil sa kanya! Sagot ni Jericho at porsigido siyang tapusin ang ama. Pero hindi nito maibabalik ang pagpatay sa iyong ina. Nawalan ka na ng isang magulang. Gusto mo ba talaga mawalan ka pa ng isa? Wika naman ni Javier. Makinig ka sa kanya, Jericho. Sabat ng hari, pero mas lalong idiniin ni Jericho ang kanyang espada sa dibdib ng kanyang ama. Jericho, nakikisuyo ako sa iyo. Ibaba mo ang espada. Pakiusap pa ni Javier. Narinig mo ang sinabi ng aking ina. Pagkatapos ng lahat ng ginawa niya, naniniwala ka bang karapat-dapat pa siyang mabuhay? Pinapatay niya ang mga gumagamit ng mahika. Ngunit ginamit niya ito mismo sa aking ina. Galit na wika ni Jericho. Tumingin siya sa ama na may mabalasik na aura. Napalunok ng laway si Haring Argo. Nagdulot ka ng labis na paghihirap at sakit. Tatapusin ko na yan. Dugtong pa ni Jericho. Biglang pumasok si Mang Rigor at nadatnan niya ang matinding sitwasyon ng mag-ama. Nagsisinungaling si Melissa. Isa siyang mangkukulam. Niloko ka niya. Hindi ang iyong ina ang nakita mo. Isa lamang yung ilusyon. Lahat na sinabi ng nanay mo sa'yo. Yan ang mga salita na galing kay Melissa. Wika ni Javier habang nanginginig ang kanyang boses. Hindi siya sigurado kung totoo bang nanay ni Jericho ang nakita niya sa loob ng fortress ni Melissa. Magaling magpaikot ang mga mangkukulam at dito ay sigurado siya. Hindi mo alam yan! Sagot ni Jericho habang nakatutok pa rin ang kanyang espada sa ama. Ito ang plano niya sa lahat ng panahon para italikod ka sa iyong ama. At kung papatayin mo siya, ang kaharian ay mawawasak. Ito ang gusto niya. Dagdag pa ni Javier. Tumingin si Haring Argo sa kanya. Makinig ka sa kanya. Nagsasabi siya ng totoo. Pakiusap ni Haring Argo kay Jericho. Isumpa mo sa akin na hindi ito totoo. Wala kang pananagutan sa pagkamatay ng aking ina. Bigyan mo ko ng iyong salita. Sambit ni Jericho. Nag-uusok pa rin ito sa galit. Sinusumpa ko sa aking sarili na minahal ko ang iyong ina. Walang araw na hindi ko inihiling na sana ay buhay pa siya. Wala akong ginawa para saktan siya. Halos umiyak na si Haring Argo sa harap ng galit na anak. Binaba ni Jericho ang kanyang espada at bumagsak ang kanyang mga tuhod sa sahig. Napasandal siya sa upuan ng kanyang ama. Anak ko, mas mahalaga ka sa akin kahit sa ano pa man. Lintaya ng hari at hinimas ang ulo ni Jericho. Pasensya na.
Ako yung humihingi ng paumanhin. Maluluhang sabi ni Jericho. Wala kang kasalanan, anak. Sagot naman ni Haring Argo. Tumingin si Javier kay Mang Rigor, ngunit tahimik lang din ang tiyuhin. Kinagabihan, nakasandig ang balikat ni Jericho sa dingding habang tahimik na nakatingin sa bintana. Pumasok si Javier at nilagay sa mesa ang mga damit ng prinsipe. Utang ko sa iyo ito, Javier. Ako'y nalilito na. Muli na namang luminaw sa akin na ang mga nagsasagawa ng mahikay, masama at mapanganib. At pasasalamat ko yun sa iyo. Wika ni Jericho habang nakatingin pa rin sa bintana. Bahagya lang ngumiti si Javier. Natutuwa lang akong makatulong. Sagot niya at lumabas na sa kwarto ni Jericho. Dumiretso siya sa bahay para makapagpahinga. Pagpasok sa loob ay nilagay niya kaagad sa mesa ang shoulder bag niya, subalit nadatnan niyang naghihintay pala si Haring Argo sa loob ng bahay habang nagbabasa ng isang libro. Kamahalan? Sabay nanginginig na nagbaw si Javier. Gusto kitang pasalamatan ng personal para sa iyong mga aksyon kanina. Isa kang tapat na lingkod ni Jericho. Ako'y lubos na nagpapasalamat. Seryosong wika ng hari. Ginagawa ko lang po ang tungkulin ko. Nanatiling nakayuko pa rin si Javier. Napatunayan mo ang iyong sarili na isa kang pinagkakatiwalaang kaalyado sa paglaban sa mahika. Sambit ni Haring Argo na kinagulat naman ng binata. Napatingin ito sa hari. Ako? Ani ni Javier na may bahid ng pagtataka. Ang mga nagsasanay ng mahikay magsisikap na pagsamantalahan ng kawalan ng karanasan ni Jericho. Susubukan nilang imanipula siya. Dapat tayo maging mapagbantay. Wika pa ni Haring Argo. Pipikit po ako ng mata. Sagot ni Javier. Alam kong gagawin mo. Humakbang si Haring Argo sa pinto at huminto. Kung sasabihin mo sa isa pang buhay na kaluluwa ang nangyari sa pagitan ko at ni Jericho, bibitayin kita. Babala ng hari. Tama. Siyempre. Oo, kamahalan. Makakaasa ka. Sabay ngiti ni Javier. Lumabas si Haring Argo at nakasalubong sa labas si Mang Rigor. Si Argo ba yung nakita kung kakaalis lang? Tanong ng matanda pagkapasok nito. Oo, pumasok lang siya para mangamusta. Sagot ni Javier. Sumungit ang mukha ng manggagamot at nilapag ang dalang mangkok sa mesa para sa kanilang hapunan. Javier, ano ang gusto niya? Tanong nito. Nais niyang pasalamatan ako sa pagiging mapagkakatiwalaang kaalyado sa paglaban sa mahika. Paliwanag ni Javier at umupo sa silya. Kung paano mo nagawang panatiliin ang iyong ulo sa iyong mga balikat ay isang misteryo na higit pa sa aming pinakadakilang isip. Dapat lang na magpasalamat si Argo. Magiging mas madali sana at mas ligtas ang iyong buhay kung hinayaan mo siyang mamatay. Sigurado natukso ka. Mahabang lintaya ni Mang Rigor. Siguro, konti. Ngunit hindi mapapatawad ni Jericho ang kanyang sarili kung napagdaanan niya ito. Masisira siya neto. Wika naman ni Javier. Lumapit si Mang Rigor at umupo ito sa tabi ng pamangkin. Ipinagmamalaki kita, Javier. Seryosong sabi ni Mang Rigor. Napangiti naman si Javier. Pinasalamatan ako ni Jericho at natutuwa sa akin ang hari. Tapos ikaw ay pinagmamalaki mo ko? Hindi pa ako nagiging ganito kasikat ah. Natatawang sabi ni Javier. Sigurado ako na hindi rin ito magtatagal. Wika pa ni Mang Rigor. Hayaan mo akong lasapin ang tagpong ito. Sagot ni Javier.
Ipinatong niya sa mesa ang mga binti habang nakangiti sa tiyuhin. Samantala, sa loob ng Enchanted Forest, umusal ng spell si Melissa sa magical crystal at nakita niya sina Jericho at Haring Argo na nakaupo habang tumatawa sa isa't isa. Sumilakbo ang galit at puot sa puso ni Melissa at hindi ito makapaniwala sa napapanood. Tila natapon lang sa putik ang lahat ng pinaghirapan niya at mukhang matagal na panahon pa ang hihintayin niya bago maipaghiganti ang kanyang kapatid. Naniniwala kasi siya na ang mga Mondragon ang may pakana sa brutal na pagkakapaslang sa kapatid niya sa isla ng Pinagpala. Gayunman, naniniwala pa rin siya na balang araw ay magkukrus muli ang landas nila ni Jericho. At kapag nangyari yun, hindi niya na ito pagbibigyan pa. Sa susunod na kabanata, ililigtas ni Javier ang isang babaeng druid na isinumpa at itatago niya ito sa paningin ng bounty hunter. At di magtatagal, mahuhulog ang loob ni Javier sa babae at sa kaparehong oras din, magsisimulang lumaganap ang mga mahiwagang pagpatay sa loob ng Terra Veda. Isang bounty hunter ang dumating sa loob ng Terra Veda kasama ang isang druid na dalaga na nakakulong sa isang hawla na hinihila ng isang kabayo. Bumaba ang bounty hunter sa kabayo upang magpunta sa tavern. Sumilip siya sa hawla para tingnan ang babae. Sinindak niya ito at natakot. Inis na iniwan niya ang dalagang druid sa labas sa kalagitnaan ng bagyo habang papunta siya sa loob ng tavern upang magliwaliw. Kasalukuyan namang gumagawa ng tungkulin si Mang Rigor sa tawag sa bahay kasama si Javier sa iba pang bayan. Ginamot niya ang isang binatilyong may sakit. Nilagyan niya ito ng basang bimpo sa noo at pinainom ng gamot sa lagnat. Tumayo si Mang Rigor para umalis. Lumapit ang ina ng pasyente. Kung hindi siya gumaling sa umaga, ipaalam mo agad sa akin. Wika ni Mang Rigor sa ina ng binatilyo. Tumangulang ang ginang at lumabas sina Mang Rigor sa bahay. Subalit nadaanan nila sa square ang isang kariton na may isang batang babae na nakakulong sa hawla. Biglang dumungaw ang dalaga sa rehas na bakal. Nagulat si Javier sa pag-aakalang sasakmalin siya ng dalaga. Tiyo! Ani ni Javier. Napahinto ang tiyuhin. Mukhang nahuli siya ng isang bounty hunter. Wika ni Mang Rigor. Babae lang siya. Saad naman ni Javier. Makukuha pa rin siya sa magandang presyo. Bagaman. Sagot ni Mang Rigor. May magbabayad sa kanya? Gulat ni Javier. Nag-aalok si Argo ng magandang gantimpala para sa sino mang makahuli ng gumagamit ng mahika. Paliwanag ng manggagamot at lumakad na. Dapat ay may magawa tayo. Tiningnan ni Javier ang babae. Napahinto si Mang Rigor. Javier, ang mga bounty hunters ay mga mapanganib na tao. Hindi sila dapat pakialaman. Ikaw nakakaiba sa lahat ng tao ay dapat na maunawaan niyon. Pahayag ni Mang Rigor. Nauna na itong maglakad at iniwan si Javier. Pinagmasdan lang ni Javier ang nakakaawang sitwasyon ng babaeng druid. Nakagapos ang mga tanikala sa kamay at paa nito habang nakatali sa kanyang leeg ang isang bakal na kadena. Tahimik lang din siyang tiningnan ng dalaga. Walang anumang salita ang lumalabas sa bibig nito maliban sa matang nagsisimula ng lumuha. Naawa tuloy si Javier sa dalaga, subalit naisip niya rin ang mga sinabi ng kanyang tiyuhin. Lalo pat isa na siyang kaalyado ngayon ng hari laban sa pagsugpo sa mga mangkukulam at gumagamit ng pinagbabawal na mahika. Malungkot na umuwi sa bahay si Javier dahil sa ngayon ay wala pa siyang magagawa.
Pero sa kailaliman ng gabi, lumabas si Javier sa kwarto habang natutulog si Mang Rigor sa sala. Sumilip siya sa tavern para siguraduhin okupado sa kainan ng bounty hunter bago pumunta sa nakakulong na babae. "Huwag kang mag-alala, hindi kita sasaktan," wika ni Javier sa babaeng druid. Nagtungo siya sa pinto sa likod. Umusal siya agad ng spell. Nasira ang pinto ng kulungan. Pumasok si Javier sa loob at inilagay ang kamay sa manacles ng dalaga. Umusal muli si Javier. Ang mga manacles ay nasira. Hinawakan niya ang kamay ng dalaga at nagtago sila sa likod ng kariton nang palabas na ang bounty hunter. Napansin ng lalaki na wala na sa kulungan ng dalagang druid. Mabilis nitong hinugot ang espada at tumingin sa paligid. Umikot sa harapan ng bounty hunter para hanapin ang dalaga. Natapat ito sa pinto ng tavern kung saan nakasabit sa taas ang maliit na billboard. Umusal ng spell si Javier. Ang billboard ng tavern ay naputol at tumama sa bounty hunter. Nahihilo itong bumagsak sa lupa. Tumakbo si Javier kasama ang babae. Subalit, nakasalubong nila ang ilang nagpapatrolyang gwardya. Nagising rin ng bounty hunter at hinanap ang babae. Napatakbo sina Javier sa isang lagusan. Nagsindi ng sulo si Javier at dinala ang babae sa isang lagusan sa ilalim ng kastilyo. Nakarating sila sa isang abandonadong kwarda. Pumasok sila doon. "Hindi ka nila makikita dito." Tinanggal ni Javier ang jacket niya. "Eto." Inabot niya sa dalaga ang jacket pero lumayo ang babae sa kanya. Pasensya na. Hindi ko sinasadyang takutin ka. Naisip ko lang na baka nilalamig ka." Paghingi ng paumanhin ni Javier, tumingin sa kanya ang dalaga. "Bakit mo nagawa yun?" Wika nito. Nayakap ito sa sarili habang gulagulanit ang damit nito. "Ang ano?" Taka ni Javier. "Na tinulungan ako," sagot ng dalaga. "Pwes, nakita kita. At maaari din akong ipasok sa kulungang iyon." Natahimik ang dalaga. "Magiging ligtas ka dito. Babalik ako sa umaga na may dalang pagkain at kandila. Magiging ayos ka lang ba hanggang makabalik ako?" Patuloy ni Javier. Bahagya lang tumango ang dalaga. "Ako nga pala si Javier," pakilala ng binata. "Ako si Freya," maikling sagot ng dalaga. "Freya," sabay ngiti ni Javier. Inabot niya kay Freya ang jacket niya at tinanggap naman iyon ng dalaga. "Magkita tayo sa umaga, Freya," wika pa ni Javier. "Salamat," nahihiyang sabi ni Freya. Tumango lang si Javier at umalis na. Iniwan niya si Freya na gutom at tanging jacket lang niya ang karamay sa madilim at malamig na kwarto. Pagputok ng umaga, naghahanap ng pagkain si Javier sa bahay. Hinalughog niya ang 4 na sulok ng bahay at nakakita lamang siya ng isang lipas na piraso ng tinapay at isang lantang mansanas. Pumunta si Javier sa kwarto ni Jericho. Nadatnan niyang tulog pa si Jericho at naghihilik pa sa kama. Maingat niyang sinara ang pinto. Nagtungo siya sa mesa at pinagpalit ang mga pagkaing nakulimbat niya sa bahay sa masarap na karne, tinapay at keso na natirang hapunan ni Jericho kagabi. Binalot niya sa towel ang mga masasarap na pagkain at pagkatapos ay binuksan niya ang mga kurtina. Tumama sa mukha ni Jericho ang sikat ng araw kaya medyo naalimpungatan ito. "Oras na ng almusal!" Nakangiting bati ni Javier. Lumabas na siya sa silid. Naupo naman si Jericho at nais patang puro bulok na pagkain na lang ang nakahain sa kanya. "Hoy! Nasaan na ang karne at keso?" Tanong ni Jericho habang minumulat pa ang mga mata. "Yan ang bagong almusal ngayon," sagot ni Javier habang nakahawak sa tokador ng pinto.
Hindi ito sapat. Sabay dampot ni Jericho sa mansanas at lipas na tinapay. Kailangan nating panatilihing nasa hugis. Sapat na yan sa katawan mo. Masama ang magpataba. Tugon ni Javier. May sinasanay ako! Reklamo ni Jericho. Ngunit gusto kong panatilihin kang ganoon. Katwiran naman ni Javier. Javier! Ibinato sa kanya ni Jericho ang pagkain. Nakaiwas naman si Javier. May pupuntahan ka ba, ha? Tanong pa ni Prinsipe. Siyempre wala. Sabay sara niya ng pinto. Magaling. Dahil mayroon akong mga gawain na kailangan mong gawin. Wika ni Jericho. Napasimangot tuloy si Javier. Mauudlot pa ang pagdalaw niya kay Freya. Tiyak na nagugutom na yun ngayon pero wala siyang choice kundi sumunod. Baka kasi makahalata si Jericho at mapurnada pa ang ginawa niya. Tulad ng nakasanayan, inihanda ni Javier ang paliguan ni Jericho. 3 beses siyang napabalik-balik sa poso para magigib ng tubig. Ibinuhos niya ang timba sa malaking bathtub ni Jericho at pinupuno ito ng ilang ulit. Siguraduhin mong mainit ito. Wika pa ni Jericho habang naghuhubad sa dressing room. Naiinip na si Javier sa ginagawa kaya naman habang abala si Jericho ay ginamitan niya ito ng magic. Sa isang usal lang, napuno kaagad ang bathtub at mabilis na kumulo ang tubig. Handa na ba ito? Tanong ni Jericho na nakasuot ng tuwalya. Oo, bagong-bago at pinainit pa. Sagot ni Javier at naghanda para lumabas. Tinapak ni Jericho ang paa sa kumukulo at nag-uusok sa init na tubig. Ah! Buwisit! Bakit kumukulo? Singhal ni Jericho nang mapaso ang paa sa init. Kumukulo? Kunwaring walang alam si Javier. Mukhang di ka pa yata gising ngayon ah. Sigaw ni Jericho. Pasensya na, papalamigin ko na lang yan. Mungkahi pa ni Javier. Hindi, ako na ang gagawa. Pinapuyan ni Jericho ng pitsyel ng tubig si Javier. Pshh! Bumuhos lahat ng tubig sa katawan ni Javier. Ano, gising ka na ba niyan? Panguuyam na tanong ni Jericho at umalis na. Ang lamig nga eh. Sabay ngiti ni Javier. Pumasok naman ang bounty hunter kasama ang ilang kabalyero sa council chamber habang kasalukuyang abala ang hari sa mesa kasama si Mang Rigor. Napatingin si Mang Rigor sa bounty hunter habang tinutulungan ng hari sa mga papeles at dokumento sa palasyo. Baka kay. Dumating ka ba na may dalang mga regalo? Tanong ni Haring Argo. Opo, kamahalan. Isang druid na babae. Pero nakatakas siya kagabi dito sa Terabeda. Sabay nagbaw si Bakakay kasama ang mga kabalyero. Nagpanting kaagad ang tainga ni Mang Rigor sa narinig. Mukhang may suspect na siya dito. Bueno, huwag kang mag-alala. Malapit na natin siyang mahanap. Magpatulong ka sa ilang gwardya sa paghahanap. Maotoridad na utos ni Haring Argo. Yumuko naman ng isang kabalyero at lumabas agad. Kailangan mo silang bigyan ng babala, kamahalan. Delikado ang babae. Sinabi sa akin ng importante na maldita siya. Pahayag ni Bakakay at lumapit ng husto ang hari. Bakit naman kaya? Tanong ni Haring Argo. Hindi niya rin alam. Kahit ang mga druid ay natatakot sa kanya. Pinalayas nila siya ng kanilang kampo. Pagbubulgar ni Bakakay. Labag sa lahat ng pinaniniwalaan ng mga druid na tanggihan ng mga nangangailangan ng pangangalaga. Sabat ni Mang Rigor. Bakit nila gagawin ang ganoong bagay? Tanong pa ni Haring Argo. Natatakot akong isipin na. Sabay tingin ni Mang Rigor kay Bakakay. Medyo napalunok ito ng laway at napaiwas ng tingin sa kanya. Magtalaga ng mga bantay sa lahat ng tarangkahan. Makapangyarihang utos ni Haring Argo sa mga gwardya.
Dapat natin siyang hanapin sa mababang bayan, kamahalan. Baka may tumulong sa kanya. Mungkahi naman ni Bakakay. Sa tingin mo may tumulong sa kanya? Tanong ni Mang Rigor sa bounty hunter. May nakita akong 2 figura kagabi na tumatakbo paleo. Sagot naman ni Bakakay. Ibigay kay Bakakay ang lahat ng tulong na kailangan niya. Gusto kong matagpuan ng babaeng ito at ang kanyang kasabwat. Utos ng hari sa mga gwardya. Nagbaw si Bakakay at lumabas na sila sa silid para hanapin ang puganteng druid. Mabilis na nagsagawa ng malawakang paghahanap ang mga gwardya sa loob at labas ng Terraveda. Sa maigig pa lang ay pinapila na ang mga magsasaka na papasok sa bakuran ng palasyo. Lahat sila ay may kanya-kanyang paninda sa loob kaya napipilitan na lang silang sumunod dahil sa utos ng hari. Iniinspeksyon ni Bakakay ang bawat isa at kinikilatis ang mga itsura nila. Kasama din si Javier sa mga nakapila sa labas. Pumila ka! Sigaw ng isang gwardya sa nauna. Napakamot ng ulo si Bakakay dahil hindi iyon ang taong nakita niya. Sige, abante! Utos ng gwardya sa pangalawa. Tumango si Bakakay sa kasunod na babae. Kinuha ito ng mga gwardya. Umabante si Javier at masusing kinilatis ang binata. Umiling si Bakakay kay Javier. Pinapasok ka agad ito sa gate, ngunit di kalaunan ay tumingin din si Bakakay kay Javier habang ito ay lumalayo na. Pumasok si Javier sa mga lagusan at bumaba sa ilalim ng kastilyo na may dalang salo at isang pakete ng pagkain. Naabutan niyang natutulog pa si Freya sa kwadra. Pinagmasdan niya muna ang dalaga bago niya ito ginising. Freya! Bulong ni Javier. Hinawakan niya ang balikat ng dalaga. Nagising si Freya at tila natakot at lumayo sa kanya. Ayos lang, ayos lang. Ako ito, si Javier. Eto, tingnan mo. Ipinakita ni Javier ang dala niya. Isinubo kaagad ni Freya ang pagkain sa kanyang bibig na parang gutom na aso. Napabuntong hininga na lang si Javier. Itinayo na lang niya ang mga kandila para may ilaw naman si Freya kahit papaano sa kwadra. Ang sarap ng dala mo, sambit ni Freya. Di ka maniniwala sa akin. Kinuha ko yan mula sa isang prinsipe. Nakangiting sagot ni Javier. Sinindihan niya ang mga kandila gamit ang mahika. Pinanood niya si Freya habang kumakain pero may nakita siyang tattoo sa braso ng dalaga. Mistulang kahawig ng tattoo ng triad ang tattoo sa braso ni Freya na may mga hugis bilog sa bawat kanto ng tatsulok. Simbolo ba yan ng mga druid? Usisa ni Javier. Tumango si Freya. Pinanganak ka bang druid? Tanong pa ni Javier. Tumingin sa kanya si Freya. Bakit mo tinatanong sa akin ang lahat ng ito? Balik tanong ng dalaga. Paumanhin. Hindi ko sinasadya. Umiwas ng tingin si Javier. Pasensya rin. Wika ni Freya. Naiintindihan ko. Sagot ni Javier. Hindi mo maiintindihan ang lahat. Bahagyang ngumiti si Freya. Alam ko ang pakiramdam ng magtago ng sekreto. Tugon naman ni Javier. May nakakaalam ba na may mahika ka? Tanong ni Freya. Ikaw lang. At isa pang tao. Alam niya, pero hindi ako sigurado na naiintindihan rin niya. Pahayag ni Javier. Sana'y katulad din ako ng iba, ngunit napahinto si Freya. Lagi mong alam, pero sa kaibuturan, hindi. Wika ni Javier. Dahil maldita ako. Sagot ni Freya. Freya, huwag mong sabihin yan. Ang mahika ay hindi kailangan maging isang sumpa. Maaari itong maging isang regalo. Tingnan mo. Biglang pinalutang ni Javier ang mga apoy sa kandila. Napangiti ng malapad si Freya. Ang ganda! Komento ng dalaga.
Dahan-dahang ibinalik ni Javier ang mga apoy sa kandila. Tumingin siya sa dalaga at ngumiti. Hindi maintindihan ni Javier, pero parang biglang gumaan ang loob niya at pakiramdam niya ay parang tumigil ang oras sa pagitan nilang dalawa ni Freya. Napaiwas ng tingin si Javier at medyo nakaramdam ng hiya. Kailangan ko na sigurong umalis. Baka may makapansin na nawawala ako. Pero babalik din ako at dadalan ulit kita ng mas maraming pagkain. Ipinapangako ko. Nakangiting sabi ni Javier. Napangiti lang din si Freya. Ilang sandali ang makalipas, pumasok sa bahay si Javier at sinalubong siya ng tiyuhin. May alam ka ba tungkol sa babae? Tanong ni Mang Rigor habang hinahati ang isang keso. Anong babae? Nagkunwaring walang alam si Javier, pero hindi niya nakumbinsi ang tiyuhin. Ang batang babae mula sa hawla. Nakatakas siya kagabi. Sagot ni Mang Rigor. Mabuti. Natutuwa ako. Wika ni Javier. Hinahanap nila siya. Ani ni Mang Rigor. Bakit kasi hindi na lang siya hayaan? Saad pa ni Javier. Tiningnan siya ng matalim ng tiyuhin. Tinulungan mo ba siyang makatakas? Seryosong tanong ng manggagamot. Hindi. Pagsisinungaling ni Javier. Javier? Nakataas ang isang kilay ni Mang Rigor. Sinabi mo sa akin na huwag makisali sa gulo, di ba? Tugon ni Javier. Napabuntong hininga si Mang Rigor. Mangako ka sa akin na wala kang gagawin dito. Seryosong sabi ng tiyuhin. Oo, tiyo. Medyo napalunok ng laway si Javier. Kinilatis siyang mabuti ng tiyuhin kung nagsasabi ba siya ng totoo. Halos hindi naman huminga si Javier sa sobrang kaba niya. Magaling. Dahil kapag nalaman ni Bakakay kung sino ang tumulong sa kanya, hindi ko na naising halikan ang sapatos ng buteteng yon. Babala pa ni Mang Rigor.